Si Martin Romualdez, isang kilalang pangalan sa politika ng Pilipinas, ang kasalukuyang Speaker ng House of Representatives. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay nakaugat sa kanyang kilalang angkan, isang pamana na binuo ng serbisyo publiko, impluwensya sa politika at malawak na yaman bilang pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Romualdez ay sumasagisag sa pagsasanib ng tradisyonal na dinastiyang pampolitika at makabagong pamumuno sa lehislatura. Ngunit higit pa sa kanyang papel sa politika, si Romualdez ay isang ama, asawa at leader na malapit sa kanyang probinsyang Leyte. Ipinanganak bilang Ferdinand Martin Gomez Romualdez, nagmula si Martin sa makapangyarihan at maimpluwensyang angkan. Ang kanyang ama na si Benjamin Cocoy Romualdez ay naging gobernador ng Leyte at embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos, Sina at Saudi Arabia sa panahon ng administrasyon ni Marcos. Ang kanyang ina, si Juliet Gomez Romualdez, ay kilala sa mga mataas na lipunan bilang isang haligi ng kanilang tanyag na angkan. Ang tiyahin niyang si Imelda Romualdez Marcos, ang dating unang ginang ng Pilipinas at asawa ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos, ay nagbigay ng malaking impluwensya sa kanyang pananaw sa kapangyarihan at politika. Lumaki si Martin na nasasaksihan ang pagsasanib ng kayamanan at impluwensya. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan, nagtapos ng kursong government sa Cornell University sa Estados Unidos at kumuha ng abogasya sa University of the Philippines College of Law. Ang kanyang edukasyon ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa larangan ng negosyo at politika. Nagsimula si Martin Romualdez sa politika noong dekada 1990 bilang Pangulo ng Kabataang Barangay Youth Council sa Tolosa, Leyte. Sa panahong iyon, naunawaan niya ang mga hamon at oportunidad ng lokal na pamamahala. Noong 2007, nahalal siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte sa Kongreso. Nanungkulan siya ng 3 termino hanggang 2016. Matapos ang maikling pahinga, bumalik siya sa Kongreso noong 2019. Sa kabuuan ng kanyang karera, itinulak ni Martin ang mga pulisya para sa kalusugan, edukasyon at pagbangon ng ekonomiya, partikular na sa kanyang lalawigan ng Leyte. Ang kanyang lehislatibong agenda ay sumasalamin sa kanyang personal na dedikasyon sa kapakanan ng publiko at suporta sa administrasyon ng kanyang pinsan, si Pangulong Bongbong Marcos. Bilang mambabatas, nakapagtala si Martin Romualdez ng mahahalagang tagumpay. Bilang majority leader mula 2019 hanggang 2022, ginampanan niya ang mahalagang papel sa pagpasa ng mga batas, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID-19, kabilang dito ang Bayanihan Acts 1 and 2 na naglaan ng pondo para sa pagtugon sa pandemya, COVID-19 Vaccination Act of 2021 na nagpadali sa pagbili ng mga bakuna, Malasakit Centers Act na nagtatatag ng mga one-stop healthcare hub para sa mahihirap. Nag-ambag din siya sa mga reforma sa ekonomiya tulad ng Create Law na nagpapalakas ng negosyo at pagbawi ng ekonomiya, Alternative Learning System Act na nagpapalawak ng edukasyon para sa mga nangangailangan, Republic Act No. 121-517 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pabilisin ang mga permit sa panahon ng emergency. Bilang kinatawan ng Leyte, nagtuon si Romualdez sa pagpapaunlad ng lokal na infrastruktura, kalusugan at edukasyon. Isinulong niya ang pagpapalawak ng Eastern Visayas Medical Center at pag-upgrade ng Schistosomiasis Control and Research Hospital bilang isang pangkalahatang ospital. Noong 2022, naging speaker si Martin Romualdez, isang posisyong nagpatibay sa kanyang liderato. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mabunga ang Kamara. Noong 2024, matagumpay niyang naipasa ang 20 prioridad na batas, kabilang ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act, bago pa man ang itinakdang oras. Sa labas ng politika, isa si Martin Romualdez sa pinakamayayamang mambabatas sa Pilipinas. Ang kanyang mga negosyo ay nakapaloob sa real estate, pinansya at media. Siya rin ang chairman ng Philippine Constitution Association, PhilConsa. Ayon sa mga ulat, tinatayang bilyon-bilyong piso ang kanyang yaman. Ang kanyang mga ari-arian ay kinabibilangan ng mga mansion sa Metro Manila at Leyte, pati na rin ang mga shares sa malalaking kumpanya. Si Martin Romualdez ay ikinasal kay Yeda Marie Kitilstved Romualdez, isang dating beauty queen at kasalukuyang kinatawan ng Tingog Party List. Sila ay may 4 na anak, sina Andrew Julian, Ferdinand Martin Jr., Maria Bella Gabriel at Maddies. Ang pamilya Romualdez ay kilala sa pagpapakita ng pagkakaisa at traditional na mga halaga
Madalas silang makita sa mga pampubliko at pribadong okasyon bilang isang matatag na unit ng pamilya. Bilang pinsan ng Pangulo at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Kongreso, si Martin Romualdez ay patuloy na may mahalagang papel sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay kwento ng pribilehiyo, kapangyarihan at tagumpay, isang patuloy na paglalakbay na nagtatakda ng landas para sa kinabukasan ng bansa.